Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Tayo ay nasa lesson 13 sa ating kwento ng pag-asa, ang pagkatawag kay Moises upang maging leader. Matapos na maging alipin sa Ehipto ang ilan sa mga inapo ni Abraham, tinawag ng Diyos si Moises upang pangunahan sila palabas ng Ehipto patungo sa Kanaan, ang lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham noong una pa man. Pinagtubayan ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay ng pamilya ni Jacob upang mapunta sa Ehipto ang anak niyang si Jose at maging tanyag na leader. Nangyari ito upang ihanda ang daang susunding tahakin ng pamilya ni Jacob. Sa Exodus chapter 1 verse 1 hanggang 7, lumaki ang pamilya ni Jacob. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, kasama ang kani-kanilang sambahayan, sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, Zebulon, Benjamin, Dan, Neptali, Gad at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila ay naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Pagkatapos nang magkaroon ng bagong paraon, hindi na kinilala ang mga pangako ng dating paraon kay Jose. Sa verse 8 hanggang 14 ng Exodus chapter 1, lumipas ang panahon at nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi na nakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi ang mga ito, ay lalo namang dumarami at nanirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Kaya tinawag ng Diyos si Moises sa Exodus chapter 3 verse 1 hanggang 10. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok, gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing." Excuse me. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Perizeo, Hibita at Jebuseo.
Naririnig ko ang mga pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano pong sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalawang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang mga ginagawa sa kanila ng mga Egyptian. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Periseo, ng mga Hibita, at ng mga Jebuseo. Amen. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang araw pong muli sa ating lahat.